Bigla akong napindot yung pulang ano. Tao pa, naka. Last one.
nginig eh. Tapos na po tayong lipat ng ating mga piglets. So ito po ay magkaibang inahin. Bali yung isang inahin po, ang piglets niya po is 11. Tapos yung isa naman po is 4. So trinay po natin na pagsamahin kasi sayang naman po yung ating grower pen, which is ang capacity po niya is 15. Sa paglaki po nila, 15 po ang kasya dito. So sayang naman po, may mga inahin na rin po tayong mga anak this month. So magagamit pa nila yung ibang mga kulungan doon sa may harapan. So ito po observation po natin, guys. Bale pinakain na po natin. So natapos po tayo kanina na lipat mga 3:30. So nagpakain po tayo ngayon ng 4 PM. Sa observation po natin, hindi naman po sila nag-aaway. So yung magkakapatid po ditong 4, itong mga puti, 1, 2, 3, 4. So yung lahat po ng may batik at saka kulay, may kulay brown, yan pong durok at saka yung durok pitrain, yan po yung magkakapatid, which is sila po, ang edad po nila is 1 month and 2 weeks. So bali 2 weeks po silang walay sa kanilang mga inahin. So ito naman pong 4 na puti natin is kakawalay lang po ngayon. So 30 days old pa lang nila. So makikita nyo po, kapag po kakunti talaga yung anak ng isang inahin, medyo malalaki yung kanilang mga piglets. Ayan po. Kung mapapansin nyo po, parang magkakapatid lang po sila. So kapag po 11 or mga 10 pataas na po ang piglets ng isang inahin na nanganak, so may mga maiiwan po dyan, katulad po nitong dalawa. Ayan po yung mga naiiwan kasi po yan po yung mga payat. Maliit po siya pero humahabol naman po, lalo na nabibigyan na po natin ng paunti-unting feeds. So humahabol po sila. So ang pinakamalaki po dyan, ito pong may luslos. Hindi po natin makapon kasi may luslos nga po. So tingnan na lang po natin kung kung magiging maayos yung kanyang luslos paglaki. So sana naman hindi siya pumunta sa may bandang pusod at maging hernia. So yun po yung nagiging cause ng hernia. So ayan po mga kapuna. Ayan po. So for now wala pa tayong linya ng tubig kasi nga po nagkaroon po tayo ng emergency na paglilipat dahil may mga anak nga po tayong inahin. So kailangan pong i-disinfect yon.
bago po nila lipatan. So bukas magdadagdag po tayo. Ibabalik po natin yung kanilang nakukonsume kada kain ng feeds, utay-utay po. Kasi ito po medyo hindi pa po sila makasabay sa kanila. Dahil ito po matatakaw na po talaga to. Compare po dito, ito po binibigyan ko lang po mga 4 na dakot lang po ang nakakain nila. Pero pansinin nyo po para lang po silang magkakapatid. So ito naman po yung ating nilipat noon. Ayan po, yan na po sila. Malalaki na po. So nakakakain na po sila ng 7 starter. Kasama po yung 6 doon. So ang ginawa ko po, pinagsama ko na po sila sa bilang ng starter. Bali po, ginawa ko na lang po silang batch 1 at ito naman po yung batch 2. Kumbaga, dito na iba po yung bilang natin dito ng pakain at iba rin po yung bilang natin dito ng pakain. So, magkakaiba po sila ng edad pero pinipilit po natin silang ihabol para kumbaga po, hindi na po tayo mahirapan sa pagdalags ng mga feeds ng ating mga baboy. So, yun lang po. Maraming salamat. Happy farming.